Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila digital talaga ang karma at sadyang ang lahat ay may hangganan na kahit anong pilit niyong pagtakpan ng katotohanan para lang makuha at malagay sa posisyon ay sadyang hindi talaga mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos pinawalang bisa umano ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ang binoto ng taong bayan at nanalo sana sa pagka-Manila 6th District Representative na walang iba kundi si Joey Chua Oy na kilalang inendorso ni Vice President Sara Duterte noong araw ng halalan. Ngunit laking gulat ng taong bayan matapos idiniklara ng COMELEC na nalo ay si Benny Abante bilang 6th District Representative ng Maynila. Ngunit tilang sadyang ang lahat lang pala ng ito ay isa di umanong bangungot na pangarap lamang dahil Korte Suprema tila sinampal ng katotohanan ng COMELEC at si Benny Abante matapos naglabas ito ng desisyon at hinatulan na ibinasura ang second place rule sa eleksyon na hindi maaring iproklama ang kandidatong pumangalawa sa halalan sakaling madiskwalifika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang karma na di umano ang inabot at hindi na tuluyang makakaabante pa si Benny Abante matapos idiniklara ng COMELEC siya ang nanalo sa 2025 midterm election dahil nga sa kadahilan ng umano na na-disqualify ang first placer na si Chua Oy na kanyang katunggali. Ngunit ilang araw pa lamang ng kanyang pagyayabang sa social media ay tila agad-agad binawi ng Korte Suprema na hindi na maaring ideklara ang second placer na nanalo kung ma-disqualify man ang first placer kung noon ay pipwede. Pero ngayon ay binago na ito ng Korte Suprema. Ayon pa sa post online, Supreme Court strikes down second placer rule. The Supreme Court in bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. Idiniklara ng Korte Suprema na hindi maaaring iproklama ang kandidatong pumangalawa sa halalan ng second placer sakaling ma-disqualifika o mawala ng bisa ang kandidatura ng nanalong kandidato. Ayon sa 37 pahinang desisyon na isinulat ni Associate Justice Samuel Gaerlan, walang batas na nagbibigay ng otorisasyon para sa proklamasyon ng second placer kaya dapat sundin ang rule on succession sa ilalim ng local government code. Binatikos ng Supreme Court ang second placer rule dahil nilalabag nito ang karapatang bumoto ng mamamayan at pumipilit sa kanilang ng leader na hindi pinili. Ayon naman sa pahayag ni Supreme Court Associate Samuel Gaerlan, and I quote, "The second placer rule laid down in Halusos Jr. has no legal basis. No law authorized the proclamation of the second placer in the election in case the candidate who received the most vote is disqualified or turned out to be ineligible. The second placer rule undermines the people's choice in every election in its repugnant to the people constitutional right to suffrage. The court cannot impose upon the electorate to accept as their representative the candidate whom they did not choose in the election." Unquote. Kaya tanong tuloy ng taong bayan, papaano na Pastor Benny Abante? Hindi ka pa pala maaring iproklama bilang kongresista sa inyong distrito ng Maynila dahil magiging labag ito sa ating konstitusyon dahil galing na mismo sa Korte Suprema ang desisyon at tahasang nagsabi ang Supreme Court Associate Justice. Komento pa ng ilan, mukhang kinarma na ito ngayon at tila napahiya dahil ang aga pa naman daw nitong nag-celebrate ngunit wala palang kasiguraduhan at matapos daw itong isinuka ng taong bayan ay tila ipinipilit pa rin ang kanyang sarili para sa asam-asam na posisyon na tila bangungot na lamang pala ang lahat ngayon. So si Abante, kung makapal talaga mukha nito, dahil panakip butas ka dyan, oy.
Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba ba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. Panakipbutas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, abante, panakipbutas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Sensya part, maglalabas ko ng sama loob. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro, nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Isipin mo, citizenship ang problema. Bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, abante. Huwag kang magpaka ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Ang nangyari kay Abante, talo na, nanalo pa. Galing, Ibang klase talaga ang mundo ngayon. Isipin mo yung panalo, hindi makaupo. Yung Duterte Youth Party List, 3 yun. 3 upuan sa Congress yun. Panalo. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 2.3 million, tama ba? 2.3 million ang boto nun. Hindi makakaupo. Hindi pinaupo. Samantalang to si Abante, talo, pero panalo. Baligtad ngayon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ngayong panahon ni BBM, pag ikaw ay nakakulong, nakademanda, hinahabol ng batas, ikaw yung gumagawa ng tama. Pag ikaw ngayon namamayagpag, wala. Ibig sabihin nun, wala kang alam gawin sa buhay mo kung hindi sumipsip kay Tamba o kay Marcos. Ganyan lang eh. Ako nga minsan napapaisip, partner eh. Kasi nung before the election, ang daming nagsasabi, ayaw nilang bumoto, wala din mangyayari, dadayain. Ako naman si think positive ako eh. So lagi ko sinasabi, wag, basta gawin natin yung responsibilidad natin at yung resulta iwan natin sa Diyos. Basta kailangan natin bumoto. Sa katunayan, pinilit ko pang madalian, umuwi. Nasa US ako noon para lang makaboto, no? Pero parang lumalabas, partner, parang tama yung taong bayan. Napapaisip ako ngayon. Bakit nga ba bumoto pa ako? Parang ganun ang nangyayari ngayon eh. Kasi may kwenta ba yung boto natin? Nanalo ang Duterte, pero hindi makaupo. According to BP Sara. Tapos, Duterte Youth Party List. Tapos, itong naman kay Abante. Di ba? Parang, ako sa totoo lang, parang ayoko na rin bumoto. Kung ako lang tatanungin, medyo nawawalan na ako ng hanggat andyan si Garcia, hindi na muna ako siguro bumoto. Kasi siya rin pala masusunod. Pahihirapan mo pa akong pumila. Ang init-init. Di ba? Merong mga matatanda dyan, naka-wheelchair. Aakyat sa, wala namang mga elevator yun, wala namang escalator, isipin mo yun. Tapos, ang masusunod lang pala si Garcia. Pambihirang buhay ito. Well, anyway, ewan ko to si Abante, kung makapal talaga mukha nito. Dahil panakipbutas ka dyan, oy. Hindi ka panalo, talunan ka. Abante, talunan ka. Anong kinakayan-kayanan mo yung mga babaeng pinapatawag mo dyan sa house? Diba ba? Kung ako dito, hindi ako upo kasi nakakahiya eh. Kung bakit sa babae, ito, parang nawala yung boyfriend, pinangpalit lang to. Panakipbutas eh. Kasi yan ang papel mo dyan sa Congress, abante, panakipbutas. Mahiya ka, huwag kang umupo. Diba? Isipin mo ang problema, citizenship. Sensya part, maglalabas ko ng sama loob. Citizenship ng kalaban mo. Hindi ka naman siguro nagpapastor-pastor ka, hindi ka naman siguro tanga. Isipin mo, citizenship ang problema. Bakit si Erwin Tulfo hindi pinansin? Sabit-sabit ang citizenship noon, Decided na yun. Ito, haka-haka pa lang. May problema citizenship. Mahiya ka, abante. Huwag kang magpaka ano-ano dyan. Kayo din, Garcia. Ako kasi partner, kaya ako naasag dito sa nangyayari ngayon.
Wala naman kasing perpektong administrasyon. Ako naniniwala ako, one way or another, may mga kalokohan bawat isa. Walang perpektong tao, hindi ka perpekto, hindi ako perpekto, walang perpekto. Pero itong ginagawa nila, kumbaga sa, halimbawa may mga politikong sadyang magnanakaw, yun yung akyat bahay. Yung tulog lahat sa gabi, aakyatin ka. Saka atake. Itong ginagawa ng COMELEC, ninanakawan ka sa gitna ng daan. Harap-harap. Harap-harapan. Ano, kababuyan eh. Yung lahat nakatingin, gagawin nila. Basta magreklamo na lang kayo, basta gagawin namin yung gusto namin. Sagad na po ito. Yung nangyari dito kay Uy at saka kay Abante, Abante. sagad na yun. Sagad na po yun. Ma'am, itutuloy ko, baka partner may gusto ka sabihin kasi ang dami kong gustong ano dito. Oh. Alam mo, partner, naisip ko nga dyan. Kaya yung mga kababayan natin, parang ano na talaga parang kabado pagdating sa 2028. Kasi nga, etong nangyayari na to, hindi na people's choice eh. Kumbaga, COMELEC, choice. Kumbaga, kung sino yung gusto nila, kung sino yung malapit sa kanila, o kung sino yung baka di umanong malaki yung bayad sa kanila, yun talaga yung papaupuin nila. Ang mahirap dyan, yung binoto ng taong bayan, wala na kayong pakialam, COMELEC. Kung sino yung gusto ng taong bayan, ang gusto nyong ilagay talaga dyan, yung mga nakaupo. Katulad nito ni Abante. Tsaka ang bilis nila kumilos, partner eh. Biruin mo, pagdating dyan sa sa pagpapalit o pagtanggal dito sa kay Uy, ang saglit lang nilang ginawa. Pero yung panawagan ng taong bayan na manual recount, na nasa batas naman yan, puro sila palusot, puro sila Kasi maputol dahilan. kita ha, naproklama na ito si Uy. Ano na to? Dineclare void ab initio. Ibig sabihin, from the start, void na siya. Kaya nga. So, ibig sabihin, parang hindi siya kandidato. Ganon lumalabas. So, pagka hindi ka kandidato, sino yung susunod na malaki boto? O, yan, ganon ang niya. Parang pinagmukha lang talaga tayong nito eh. Pinaglalaruan. Ganun lang ang nalabas dyan eh. Kasi kung hindi naman, ewan ko biruin mo, kung hindi na lang sige, sabihin na natin hindi na lang yung nationality ang pag-usapan natin. Yung sa Pamplona, mayor dyan, second district mayor, tapos tumakbo siya ng Negros congresswoman sa third district. So yung mga bagay na to at yung mga bagay na kitang-kita naman natin na mali, hindi pinapakilaman ng COMELEC o walang imik ang COMELEC. Pero pagdating dito sa mga, especially dun sa mga Duterte, kagaya niyang party list na Duterte Youth na yan, hindi nila maiproklama. 3 upuan. Pero mo naman, 3 upuan, ayaw niyong paupuin. Bakit? Kasi meron kayong gustong ilagay dyan? Question mark po yan, ha? Hindi, tsaka hindi lang yan. Kasi pina-impeach, naalala mo, before the election, pina-impeach nitong Duterte Youth Party List si BBM. So siguro, ito si BBM, kinabahan. Lalo na pag 3 upuan niya, pag nag-file yan ng impeachment, Yari. alam niya mayayari siya eh. Kasi this coming 2028, tandaan niyo to, hanggat palapit ang 2028, nagiging powerless to si Marcos, unti-unti. So ayaw niya paupuin yan dahil dito sa Kaya nagmumukha talagang sir eh. Nagmumukhang galing talaga sa kanya yung utos eh. Kasi, biruin mo naman, etong si Garcia, niya yan eh. Abogado niya yan pagdating dun sa dayaan na nangyari nung tumakbo siya ng Vice President. Ngayon, dayaan din na naman ang nangyayari. At dahil nga dun sa pag-file nung impeachment ni Marcos, malamang talaga kinabahan siya, sir. Kasi malakas ang niya eh. Malakas ang pagkakataon na ma-impeach siya. Hindi kagaya ni BP Sara na si BP Sara kahit na mag-hearing dyan, malamang hindi talaga ma-impeach yan eh. Etong si Marcos, kitang-kita natin dahil sa trust rating pa lang, wala nang tiwala ang mga Pilipino sa kanya. Pwede talaga siyang ma-impeach. Kaya hindi niya, malamang sir, papatagalin talaga nila yan. Yang sila Duterte Youth, papatagalin nila yung hindi makaupo kasi nga para itong si Marcos umabot pa ng 2020. Hindi nila paupuin yan. Kasi alam naman nila pagka nireklamo yan, magtatagal eh. Ako may tanong lang Tanong ko lang kasi meron dito tanong ko lang to kay Garcia. Huwag mo ako ipakulong kasi ganyan nangyari. Yung huling
ano namin dito, kasamahan namin na si Ka Eric, nagtanong lang, pinako-contempt nyo. Diba? Tanong lang to, Garcia. Kasi may nababasa ako rito, pinadidisbar ka raw. Kasi nagpapabayad ka raw ng 300 million. Nako. Totoo ba to, Garcia? Para ipanalo mo? Umano na 300 million kapalit ang pagkapanalo. Pero isi-send ko sa iyo to kung gusto mo. Sabihin mo lang sa akin. Hindi ko pwede banggitin kung saan ko nakuha to kasi sa kabila ito eh. Pero pwede kong i-send sa iyo kung gusto mo. Pasabi ka lang. Kontakin mo ako dito sa SMN. Pwede kita interviewin. 300 million kapalit ng pagkapanalo. Di umano. Kinakasuhan ka ni ano ba to? Si Pisaras? Saras. Nagutom tuloy ako. Bigla ako sige, 300 million. Kapalit pagkapanalo, ha? Grabe. Isipin mo, kung 300 million at may katotohanan itong sinasabi, malaki to, partner, 300 million. Kapalit pagkapanalo. Grabe. Magkano kaya yung talo na, ipapanalo mo? Baka mas malaki pa. Naku, kung may katotohanan to 300, malabo namang hindi totoo yun. Kasi hindi naman magsasalita yung mga yan kung wala silang Nagtatanong lang tayo. Tatanungin kita. Totoo ba ito, Garcia? At tanungin ko na rin yung taong bayan. Kayong mga nanonood dito, kung totoo ito at 300 ang hinihingi, magkano kayang hinihingi? Magkano kayang makukuha nito? Kung totoo, kay Abante. Or siguro sa boss niya. Kasi alam mo, may pakinabang to si Abante para Kasi ito sa mga quadcom, talagang ito nagpapaiyak ng babae ito. Oo nga. So talagang tagatahol ito si Abante. Tagatahol talaga ito ni Itamba. Ni Tamba. So napaka-importante ito kay Tamba. Siguro akala niya pag gagana yung nito sa impeachment, no? Kasi matindi yung tinayong team ni BP Sara, mga dekalidad na abogado. Baka akala niya magagamit niya to si Abante sa impeachment, no? Wala yan kasi magaling niya lang niya mga tuwiran sa Quadcom kasi teritoryo nila. Pero pagka meron kasi sa Quadcom, siya abogado, siya na rin ang judge, siya na rin ang tagapagpakulong. Sila lahat eh. Siya na lahat. Pero pag dito may judges, mga senador, ay hindi kayang bayaran ni Tamba yun. Iba isip nun. Hindi pwedeng yung asta nito ni Abante. Hindi uubra yung asta nito sa Abante sa mga dekalidad na abogado, lalo't patas ang judges. Palagay ko lang magmumukha tong itong matanda na ito, magmumukha tong bata. Tsaka alam mo partner dyan magpapaiyak siya ng babae tapos pagkatapos nung Quadcom hearing, maglalapitan niya tapos magsasorry. Anong klase ka? Bakit mo pa Hindi kasi natakot siya noon. Talo na eh. Alam niyang matatalo siya. Tsaka parang alam ng taong, kaya natalo to eh. Kasi kitang-kita ng taong bayan kung paano siya gumalaw sa Quadcom. Sigaw lang siya ng sigaw. Ano ba yan? Ganun lang siya ng ganun. Tapos, after nun, ang gusto niya lang palang mangyari, mag-sorry ka. Pag nag-sorry ka, hindi kita iko-contempt. Ano to? Power trip, no? No, ginagamit mo lang yung kapangyarihan mo dyan para lang gusto mo lang makarinig ng sorry. Nung hindi siya umubra doon kay Joey. Diba? Tapos lumapit. Bigla siya pa mismo lumapit doon. Tapos may pag-usap siya. Kasi manghihingi ka ng sorry. Nag-sorry lang yan kasi babae. Dahil ang optics nun, lalaki ka, tapos nagpapaiyak ka ng babae. So, siyempre, magsusorry ka dyan. Kung ang gumawa nun si Boss Dada, si Banat ba, magsusorry kaya yan? I don't think so. Hindi yan. Siyempre, iba lang ang dating kasi babae. So, kailangan siya But anyway, natin yung ilabas. Ito naman is obviously public knowledge naman to that importante kay Tamba tong mga to. Sa katunayan, yung anak nga niya na-discovery. Na-discovery lang ni Tamba yan, ginawa ng spokesperson ng kamera. Saan lang niya na-discovery yan eh? Di ba? Sumigaw-sigaw lang yan dahil binanatan yan si Sara dahil galit na galit. Di ba? Pinakita niya nandidila yung tatay niya, yung picture. Di nagalit tong si Princess. Abay, galit. Di kinuha. Ganyan po ka-importante ang Abante kay Tamba. So, ano to? Doon lang tayo sa patas, Garcia. Bakit si Erwin Tulfo na may problema sa citizenship, nga kayo? Etong dito kay
nag-decide kayo agad. Sa atin naman patas lang eh. Diba? Hindi naman tayo, halimbawa, ito nga, lagi kong binabanggit to sa vlog ko eh. Halimbawa, ako, galit ako sa adik. Dapat pantay ang tingin mo, maka Duterte, makapula, makadilaw, pag galit ka sa adik, galit ka sa adik. Kaya nga, nag-call out tayo ng drug test. O di ba, nagpa-drug test sila Pulong. Even yung mga kasamahan natin dito sa SME9 na si yung Ipanaw, nagpa-drug test sila. Marami nagpa-drug test. Ibig sabihin, pantay. Bakit ang higpit nyo sa mga kandidatong alam nyo may malapit sa Duterte? Or meron kayong gustong ipanalo? Isip-isipin nyo yan. Alam mo, mga kababayan ko, dapat mag-ingay tayo dito eh. Etong ginawa kay Abante, ito ilantarang pambababoy. Huwag tayong tumahimik dito. Diba? Karapatan natin eh. Ako hindi tayo nagtatawag ng gulo. Nagtatawag tayo ng isang legal na pamamaraan. Questionin natin. Ang COMELEC maging patas. Kasi dapat ang COMELEC walang kinikilingan, dapat yan patas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!